masalimuot at makulay na tanawin ng pelikulang Pilipino noong dekada 60 at 70. Isang pangalan ang sumibol at nag-iwan ng hindi malilimutang marka, si Divina Valencia. Sa isang panahong pinaghaharian ng matitipunong bida ng aksyon, siya ang naging isa sa pinakapinipintuhong leading lady, isang presensyang nagbigay ng kakaibang alindog at intriga sa takilya. Bagamat nabansagan bilang isang sexy siren ng kanyang henerasyon, ang kanyang pagganap ay may angking hangganan. Hindi siya kailanman nagtanghal ng buong kahubaran. Ang kanyang imahen ay nabuo sa pamamagitan ng mga eksenang madalas siyang nakasuot ng bikini at mga damit na nagpapatingkad sa kanyang pisikal na anyo. Isang estratehiyang sapat na upang pukawin ang imahinasyon ng manunood habang pinapanatili ang isang antas ng hiwaga. Dahil dito, naging paborito siyang kapareha ng mga haligi ng pelikulang aksyon, kabilang na sina Fernando Poe Jr., Jess Lapid, at Tony Ferrer. Ang kanyang pagpasok sa industriya ay hindi planado. Ito ay isang resulta ng pagkakataon. Habang nag-aaral ng kursong sekretarial, isang larawan niya ang napansin ng kanyang kapatid, ang character actor na si Bert Laportesa. Ang larawang iyon, na nakapaskil sa patahian ng kanyang kapatid, ay naging susi sa kanyang hinaharap. Nang itanong ni Laportesa kung sino ang nasa larawan at malaman ang pagkakakilanlan nito, agad siyang nakipagkita kay Divina. Mula roon, ipinakilala siya ni Bert sa direktor na si Armando Garces. Si Garces naman ang nagdala sa kanya sa tanggapan ng Tagalog Ilang-Ilang Productions, isa sa mga pangunahing film studio noon. Ang pagtatagpong iyon sa producer at may-ari ng kumpanya ang nagbukas ng pinto para kay Divina. Sa paglagda niya sa isang kontrata, opisyal nang nagsimula ang kanyang paglalakbay sa Philippine show business. Ang kanyang unang pagsabak ay sa isang maliit na papel sa pelikulang Bakas ng Gulirot. Ngunit ang tunay na pagkakataon na magmamarka sa kanyang karera ay dumating nang isama siya sa cast ng pelikulang Gorgong Kidlat, na pinagbibidahan ng noon ay sikat na aktor na si Jess Lapid. Ang papel na ito ay may kaakibat na malaking hamon. Kinakailangan niyang magpakita ng kanyang katawan sa ilang eksena. Tinanggap niya ang alok nang may buong kamalayan sa mga implikasyon nito. Para sa kanya, ito ay isang propesyonal na desisyon. Ang kanyang gagampanang karakter ay hiwalay sa kanyang tunay na pagkatao. Nakita niya ito bilang isang kinakailangang hakbang, isang paraan upang makilala at tuluyang sumikat sa industriya. Subalit ang desisyong ito ay sinalubong ng mariing pagtutol mula sa kanyang pamilya. Nang malaman nilang mayroon siyang eksenang mag-aalis ng damit, halos isumpa siya ng mga ito. Ang kanyang ina ay nagbanta na itatakwil siya bilang anak kapag itinuloy niya ang paghuhubad sa pelikula. Maging ang kanyang mga kapatid, kamag-anak, kapitbahay, at mga kakilala ay hindi nag-atubiling husgahan siya. Sa kabila ng matinding panggigipit at sakit na dulot ng pagtalikod ng mga mahal sa buhay, nanindigan si Divina sa kanyang napili. Kalaunan, sa unti-unting pag-usbong ng kanyang karera, natanggap din ng kanyang pamilya ang landas na kanyang tinahak. Matapos ang kontrobersyal ngunit matagumpay na paglabas ng Gorgong Kidlat, tila isang buhos ng biyaya ang dumating sa karera ni Divina. Agad siyang isinama sa cast ng Agent 69 at mula roon, naging sunod-sunod at halos walang patid ang kanyang mga proyekto. Mabilis siyang naging isa sa mga pinakaabalang leading lady ng mga action star. Sa loob lamang ng kanyang unang taon noong 1964, isang kahangahangang bilang ng pelikula ang kanyang pinagbidahan. Kabilang dito ang Lover's Street, kung saan nakasama niya sina Romeo Vasquez at Stella Suarez. Ang mga pelikulang aksyon na Ang Pinakakilabot, Labu-Labu at Zigomar, kasama si Jess Lapid. Ang Markong Bagsik, katambal si Tony Ferrer.
at ang Johnny Vaquero kasama si John Alvarez. Para sa isang baguhang artista, ang pagkakaroon ng ganito karaming pelikula sa loob lamang ng isang taon ay isang malinaw na indikasyon ng kanyang star quality. Ipinakita nito na nakita ng mga producer ang kanyang potensyal na humatak ng manonood at ang kanyang kakayahang makipagsabayan sa mga pinakamalalaking pangalan sa industriya. Ang mabilis na pagsikat na ito ang nagluklok sa kanya sa isang natatanging posisyon. Itinuring si Divina Valencia bilang isa sa mga unang tunay na sex symbol ng pelikulang Pilipino. Sa mga sumunod na taon, lalo pang lumago ang kanyang karera. Bumuhos ang mga alok para sa iba't ibang papel na kanyang maingat na pinili at tinanggap. Ipinamalas niya ang kanyang kakayahang umangkop sa magkakaibang karakter na nagpapatunay na hindi lamang siya isang mukha o katawan sa pantalla. Gumanap siya bilang isang magiting na gerilya sa Ito Ang Lalaki. Naging isa siyang mapang-akit na smuggler sa Agent 69. Nagbigay buhay siya sa isang makapangyarihang hasyendra sa Isa Lang Ang Hari. Sa Lover Street, gumanap siya bilang isang simpleng tagabenta ng sigarilyo sa kalye na nagsumikap upang maging isang ballet dancer. Naging isa siyang inosenteng probinsyana sa Marcong Bagsits at anak ng isang doktor sa UP Unit Lumalaban. Ang bawat papel, anuman ang hinihingi nito, ay kanyang ginampanan ng walang pag-aalinlangan o reklamo. Para sa kanya, ang tagumpay na kanyang tinatamasa ay isang malaking biyaya. Mula sa isang simpleng babaeng taga Cavite, nakilala siya sa buong bansa sa loob ng napakaikling panahon at ipinagmamalaki niya ang kanyang mga narating. Sa isang panayam noon, binigyang diin niya na ang kanyang trabaho ay hindi isang laro at hindi madali tulad ng inaakala ng marami. Ang paglabas sa pelikula na halos walang saplot, ayon sa kanya, ay nangangailangan ng matinding pagsisikap at pambihirang lakas ng loob. Kailangan mong lunukin ang sarili mong pride upang magawa ito, anya. Kaya naman, para sa mga kritikong nagsasabing wala siyang talento, ang kanyang tugon ay matatag. Naniniwala siyang ang kanyang ginagawa ay isang uri ng sining at talento, isang bagay na taglay niya. Habang tumatagal sa industriya, tumating ang pagkakataong higit pa sa kanyang pisikal na anyo ang kanyang maipapakita. Noong 1966, nabigyan siya ng pagkakataong patunayan ang kanyang husay sa pag-arte nang mapasama siya sa pelikulang Sidra. Ito ang naging panibagong yugto sa kanyang karera. Sa pelikulang ito, gumanap siya bilang isang ulila na tanging sa kanyang malupit na tiyuhin lamang umaasa. Ang kanyang pagganap ay umani ng papuri mula sa mga kritiko at dito unang nasilayan ng marami ang kanyang lalim bilang isang aktres. Ang Sidra, ang nagpatibay ng kanyang kapit sa industriya na nagpapakitang mayroon siyang ibubuga hindi lamang sa pagpapaseksi, kundi pati na rin sa seryosong pagganap. Gayunpaman, sa kabila ng mga papuring natanggap, marami pa rin ang nagdududa sa kanyang talento. Ang pagdududang ito ang nagsilbing gatong upang lalo pa niyang pagbutihin ang kanyang sining. Upang ipakita sa lahat ang kanyang kakayahan, muli siyang tumanggap ng mga papel na hindi lamang nakasentro sa pagpapakita ng kanyang katawan, kundi mga karakter na hahamon sa kanyang emosyonal na kapasidad. Ang mga proyektong ito ang humubog sa kanya bilang isang tunay at seryosong aktres. Sa likod ng kanyang profesional na pag-unlad, hinarap din ni Divina ang mga personal na hamon. Noong bago pa lamang siya sa showbiz, nakilala rin siya sa kanyang pagiging mainitin ang ulo. May mga pagkakataong nakipagtalo siya sa mga miyembro ng press at mga reporter upang ipaglaban ang kanyang mga paniniwala at pananaw. Subalit sa ilang pagkakataon, napagtanto niyang siya ang nasa mali, kaya't wala siyang ibang nagawa kundi ang magpakumbaba at humingi ng paumanhin sa kanyang mga nasabi. Ang mga karanasang ito,
kasama ang paglipas ng panahon, ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang pagkatao. Habang tumatagal siya sa industriya, natutunan niyang kontrolin ang kanyang emosyon at maging mas mahinahon sa pakikipag-ugnayan sa mga katrabaho. Natutunan din niyang rumespeto sa opinyon ng iba at makinig kung kinakailangan. Isang mahalagang salik sa kanyang transformasyon ang kanyang pagsali sa kursiyo, isang kilusang panrelihiyon. Nakatulong ito upang mabuksan ang kanyang mga mata sa iba pang aspeto ng buhay. Pinalawak nito ang kanyang pananaw at dito niya natutunan ang kahalagahan ng pasensya at pagpapakumbaba mula sa pagiging isang controversial na sexy star. Matagumpay na nabago ni Divina Valencia ang kanyang imahen tungo sa pagiging isang respetadong aktres. Ang kanyang karera ay isang testamento sa kanyang determinasyon at kakayahang mag-evolve. Nagpatuloy siya sa paggawa ng mga pelikula hanggang sa dekada 80 na nagpapakita ng kanyang tibay at pananatili sa industriya. Ngunit noong 1988, muling nabalot ng kontrobersya ang kanyang pangalan sa isang paglabas niya bilang panauhin sa panggabing palabas sa telebisyon na Rumors, Facts and Humor ng ABS-CBN. Naganap ang isang hindi malilimutang insidente. Sa mismong live na programa, nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa pagitan ni Divina at ng talent manager na si Ray de la Cruz. Nagsimula ang sagutan sa umano'y pagmamaliit ni Divina sa mga artistang nadiskubre ni Ray na tinawag niya umanong mga bomba star. Gumanti si Ray de la Cruz sa pamamagitan ng pagkwestiyon sa kakayahan ni Divina bilang isang seryosong aktres. Ang palitan ng maanghang na salita at insulto ay humantong sa isang pisikal na komprontasyon. Sa kasagsagan ng kanilang pagtatalo, bigla na lamang pinalo ni Divina si Ray sa ulo gamit ang mikropono. Ang pangyayaring ito, na nasaksihan ng libu-libong manonood, ay naging isa sa mga pinaka-pinag-usapang sandali sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas. Isang kabanatang nagdagdag ng panibagong kulay sa komplikado at matatag na karera ni Divina Valencia.